Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay sa isip ng Flame Blade Master habang hawak-hawak ng ating bida na si Qian Yuwun na sa pakiramdam niya ay ang kanyang mga muscle sa magkabila nitong braso ay parang unti-unti nang magkakawatak-watek. At dapat ay siya ay mas malakas sa isang ordinaryong martial master sa kanila ngayon. Kaya naman ay napapatanong siya na kung paanong ang isang kagaya niya na tao lamang ay may malakas na pagkakahawak sa kanya, ngunit binigyan lamang siya nito ng isang nakakalokong titig. Dagdag pa nito na ang mga buto niya ay unti-unting nadudurog sa kanyang kamay at mukhang ito na ang pinakamatagal na makakaya niya. Ngunit maganda na din ang nangyayari dahil sa nakapagbigay naman siya ng oras sa abot ng kanyang makakaya, at kahit na ang Chi Blade Master na lamang ang magawang mabuhay sa lugar na ito ay sapat na para sa kanya, at ito na lang ang tangi na lang na natitira na mayroon siya. Kaya naman ay unti-unti nitong iniikot ang chi niya sa kanyang buong katawan upang gumawa ng isang malakas na pagsabog, kaya naman ay matapos nito ay malakas nitong sinabi kay Qian Yuwun na siya bilang ang demonic cult leader ay isasama niya sa pagpunta niya sa impyerno, dahil kahit siya ay hindi magagawang makaligtas sa kanyang gagawin. Ngunit nginitian lamang ito ng ating bida at sinabi na ganitong linya na naman ang kanyang naririnig. Kaya naman ay tinanong niya ito na kung hindi pa ba sila napapagod na sabihin ito sa kanya, nang bigla naman na nagpalabas ng malakas na electric shock si Qian Yuwun patungo sa buong katawan ng Flame Blade Master. Hindi din nagtagal ay natapos na ang ating bida kaya naman ay muling nagbalik sa dati ang katawan nito, ngunit bigla naman na pinigan ng ating bida ang dalawa nitong braso, at agad na tinanggal, kaya naman sa nangyari ay napasigaw na ito ng malakas. Sa kabilang banda naman habang papatakas ang Chi Blade Master, ay napapasabi ito na kinailangan niyang isakripisyo ang kanyang mga kasamahan at mga tagasunod upang magawa lamang na makatakas sa lugar na iyon, bagamat isang kahihiyan ito para sa kanyang ngunit kailangan niyang makatakas dito anuman ang mangyari, dahil sa kailangan niyang may hatid ang mga nangyari sa kanilang Blade Master at muling magsagawa ng bagong plano, kaya naman ay galit nitong sinabi na sa ngayon ay namnamin muna nila ang kanilang pagkakapanalo, siya na ang demonic cult leader. Dagdag pa nito na ang taong mayroon ng lahat ay ang taong malaki din ang mawawala, kaya naman ay titignan nila kung mapapanatili pa ba niya ang kanyang katayuan matapos na mawala ng kanyang mga mahal sa kanyang buhay, kaya naman ay sa susunod ay sisiguraduhin na niya na mapapaslang na ito. Nang bigla naman itong napahinto at napaluhod, dahil sa bigla na lang na may tumusok sa kanyang katawan at ito ay isang formless sword ng Black Flame. Kaya naman ay napasabi na lang siya na imposibleng mangyari ito dahil sa higit sa 1 kilometro na ang kanyang layo sa lugar na iyon, at mukhang ang Qian Yuwun na iyon ay hindi na tao, at hindi din nagtagal ay agad naman siyang nawala na ng buhay. Sa kabilang banda naman, halos 2 kilometrong layo mula sa palasyo, sa Biyong Mountain sa itaas ng Purity Peak, ay may kung sino ang nakatayo lamang dito at nagmamasid sa mga paligid. Nang bigla naman na may dumating, at sa isip nito ay napapasabi siya na hindi niya magagawang makita ang mga nangyayari sa palasyo dahil sa sobrang layo na ng kanilang kinaroroonan, kaya naman ay napapatanong siya na kung talaga ba na nakikita niya ang nangyayari sa palasyo. Bukod doon ay hindi ito tumingin sa iba bukod sa lugar na iyon, ngunit siya ay hindi magawang makita ang nagaganap doon kahit na pagtuunan niya pa ito ng sobra ng pansin. Nang bigla naman na nagpalabas ng malakas na enerhiya sa kanyang katawan ang Supreme Saber of Six Martial Arts Sect Head. Ang Blade Master, dahil sa labis na galit nitong nararamdaman, kaya naman ay tinawag siya ng isa at nagtatanong na kung may nakikita ba itong kahit na ano. Ngunit sa isip nito ay mukhang ang kanilang pinuno ay mukhang galit na galit, at mukhang ang kahit na ang plano ng Chi Blade Master ay hindi din naging maganda ang resulta, kaya naman ay agad niyang tinanong ang kanilang pinuno na kung mayroon bang problema sa kanilang ginawang plano. Sa isip naman ng pinuno ng Supreme Saber of Six Martial Arts Sect, ang Blade Master, na kung papaanong nangyayari ito, dahil sa labis nilang pinagbuhusan ng panahon para matupad ang ganito kagandang plano na nagawa din nilang makapagplanta ng mga espiya kagaya ng prinsipe, kaya naman ay napapatanong siya na kung ang lahat ba ng ito ay mauuwi na lamang sa wala. Dahil sa labis na galit nitong nararamdaman ay agad nitong binunot ang kanyang sandata, at agad na ipinang-atake sa kinaroroonan ng kanyang kasama. Sa nangyari ay nagulat naman ito dahil sa nagawa nitong mahiwa ang malalaking bahagi ng kabundukan sa kanilang malapit.
Kaya naman dahil dito ay napasabi na lang siya na ang matinding puwersa na kanyang nakita ngayon ay hindi kaya ay ang Blade Master ay nagawa ng maabot ang Divine Territory. Nang bigla naman na nag-utos ito at sinabi na aalis na sila ngayon, ngunit nagsalita naman ang kasama nito at sinabi na kung ang kanilang plano ay nagkaroon ng problema ay hindi ba mas maganda na ikonsidera nila ang ipadala ang Blade Massacre Squad o hindi kaya ang Blade Purity Squad upang magawang makatulong sa sitwasyon. Ngunit sinagot naman siya nito at sinabi na ang labanan ay natapos na at wala nang kahit na sino sa kanila ang magagawang magbalik sa kanya ng resulta. Ngunit dagdag nito na kahit ganun pa man ay may nakuha naman silang magandang kapalit sa mga naganap, dahil sa wakas ay natagpuan na din ito ang Demon God. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Makalipas ang ilang oras sa loob ng palasyo, ay sa isip ng pinuno ng Murem Alliance na ang nangyari ay nakakapanindek balahibo, at walang duda na ang digmaang ito ang maaring mangyari sana sa Jiangho. Nang bigla naman na nagsalita ang kasama nito sa kanyang likudan at sinabi na halos 600 martial artist ang napaslang dito at libo-libo ang sugatan, at ibabalita na lang nila ang buong detalye patungkol doon matapos na maayos ang lahat sa lugar na ito, na agad naman itong sinang-ayunan. Sa kabilang banda naman ay napapasabi si Wang Hul na talagang nagawa ng Supreme Saber of Six Martial Arts Sects na paslangin ang lahat ng kanilang mga kasamahan na naiwan sa lugar na ito. Sinang-ayunan naman ito ni Becky at sinabi na ang bawat isa sa kanila ay nasa ilalim ng pagkontrol gamit ang kanilang mga inner energy, dahil ang lahat ng taong kanilang nagawang mahuli na mula sa Supreme Saber of Six Martial Arts Sect ay namatay sa pamamagitan lamang ng pagsabog ng kanilang mga ulo, at mukhang ang kanilang mga parasite sa mga ulo ay nagawang may activate gaya nga ng sinabi sa kanila ng Demon Lord. Sa isip naman ng Grand Guardian na ang mga ito ay preparado, kaya naman ay napapatanong siya na kung ano naman ang ikinakatakot nilang impormasyon ang ayaw nilang kumalat, ngunit sigurado siya na hindi inaasahan ng mga ito na mangyayari ang mga ganitong kaganapan. Nang bigla naman itong napalingon sa kinaroroonan ng kanilang Demon Lord, at napansin ang ginagawa nitong kakaiba sa natitirang Flame Blade Master habang napapatanong na kung sa papaanong paraan nitong nagawang alisin ang parasite na nasa kaniyan ulo. Kaya naman dagdag ng Grand Guardian ay napapatanong siya na kung ano pa ba ang kayang gawin ng kanilang Demon Lord, at talagang ang isang ito ay labis na kakaiba kumpara sa mga Supreme Heavenly Demon na kanyang pinagsilbihan. Sabi pa nito na laging nalalagpasan ng ating bida na si Qian Yuwun ang kanilang mga ekspektasyon, at ang kanyang mga pangarap na ang lahat ng layunin ng Great Heavenly Demon Divine Cult ay maaring matupad sa ilalim ng kanyang pamamahala. Sa kabilang banda naman ay nagtataka si Heobong na kung bakit hindi nila nais na dakipin nito ang Heaven Master, ngunit sabi naman ng Murem Alliance 7th Master na mula sa Moyong Clan na si Moyong Kang, na sila ang nagpahinto sa isang ito. Dagdag pa ng Murem Alliance 11th Master na mula sa Beggar Sect na si Hong Palwo na bakit nito hihingiin sa kanila ang isang bihag na sila mismo ang kumuha. Kaya naman ay tinanong nito ang Heaven's Master na kung hindi ba ay nagawa nitong tumakbo sa kanya matapos nitong putulin ang isa nitong braso, ngunit sumagot naman ito at sinabi na ang bagay na iyon ay hindi nangyari. Kaya naman dahil dito ay sinabi ni Heobong na ang kanyang mga sugat ay may mga sunog na galing sa kanyang apoy ngunit pinapanindigan pa din niya na hindi naganap ang bagay na iyon, at mukhang siya ay isang tao na walang kahihiyan. Ngunit iginiit nito na siya ay nagawang mahuli habang nakikipaglaban sa Murem Alliance 7th Master at sa Murem Alliance 11th Master, kaya naman ay hindi nito alam kung ano ba ang kanyang tinutukoy. Nang bigla naman na nagpadala ito ng sound telepathy sa isa sa mga ito at sinabi na hindi nila dapat na hayaang makuha siya ng mga ito dahil sigurado siya napapahirapan siya ng mga ito upang magawang makakuha ng mga impormasyon patungkol sa Blue Heaven Society, at kitang-kita naman na silang lahat na mga nahuli ay papaslangan. Matapos ay bigla naman na dumating ang ating bida, at tinanong sila Heobong kung hindi pa ba sila tapos dito. Matapos naman na bigyan ng matalim na tingin ni Qian Yuwun ang Heaven's Master, ay sa isip naman ng dalawang Master ng Murem Alliance na ang aura na ipinapalabas ng Demon Lord ay talagang nakakatakot, ngunit hindi na nila magagawang baguhin pa ang kanilang desisyon, dahil sa ang lahat ng mga corruption sa loob ng Orthodox Murem ay may lalantad kung gagawin niya ang bagay na iyon.
Dagdag pa ng isa na maari nang malaman ng mga ito ang patungkol sa mapanganib na teknik at gamitin ito sa kasamaan, dahil ang ganong klaseng teknik ay dapat lamang na gamitin ng Orthodox Murem. Kaya naman ay tinawag ng mga ito ang kanilang Murem Alliance head gamit ang sound telepathy. Sa isip naman nito na ang kanyang mga kasamahan ay tinatawag siya upang humingi ng tulong, kaya naman ay napapaisip siya na kung ano naman kaya ang kanyang gagawin na ngayon. Nang bigla naman itong natigilan ng nagpadala ng sound telepathy ang Heaven's Master sa kanya, sabi niya na kapag hinayaan nila na makuha sila ng demonic cult, ay ang sekreto ng Blue Heaven Society kasama na ng teknik ng Supreme Martial Physique ay mailalantad na, at hindi lamang nito milalagay sa panganib ang kanilang Murem Alliance ngunit maging ang kabuuan ng Orthodox Murem. Matapos ay tinanong niya ang pinuno ng Murem Alliance na kung ayos lamang ba na mangyari ang bagay na iyon para sa kanya. Dahil dito ay sa isip ng pinuno na tama ito sa kanyang mga sinasabi, dahil sa ang demonic cult ay labis ng mapanganib sa ngayon nilang katayuan, at kung makakakuha pa sila ng mas madami pang kapangyarihan, ay ang balanse sa pagitan ng tatlong puwersa ay maaring tuluyan ng mawasak. Kaya naman ay agad nitong kinausap si Qian Yuwon at sinabi na kung maari ba na hayaan na lamang nito ang bagay na ito sa kanila. Dahil dito ay nagtataka naman ang ating bida na kung bakit naman siya susuko na lamang sa usaping ito. Sabi nito na kahit pa ang kanilang tagasunod ang nagawang makapagbigay ng pinsala sa Heaven's Master, ay sa huli ay ang kanyang dalawang master ng Murem Alliance ang nakagawa na mahuli ang isang iyon. Kaya naman ay sa tingin niya na kailangan nitong aminin na patas lamang na kung sila na ang bahala sa mga taong kanilang nagawang mahuli. Ngunit bigla naman siyang binigyan ng masamang ekspresyon ni Qian Yuwon dahil sa mga sinasabi nito, senyales na hindi siya natutuwa sa nais niyang mangyari. Matapos na mapabuntong hininga ng ating bida, ay agad naman niyang ikinumpas ang kanyang kamay, upang magawang makontrol ang buong katawan ng Heaven's Master. Sa ginawang ito naman ni Qian Yuwon ay agad naman na kumilos ang Murem Alliance, at agad na kinuha ang Heaven's Master sa pagkakalutang nito. Matapos naman na matagumpay na makuha ito ng Murem Alliance head, ay sinigawan naman niya ito at tinanong na kung ano ang ginagawa nito ngayon, ngunit hindi naman siya sinagot nito. Bagkus ay mas tinindihan pa ang ginagawa nitong paghila sa Heaven's Master palapit sa kanya, sa isip naman ng Murem Alliance leader na hinihila ito ng Demon Lord gamit ang ganito kalakas na enerhiya at napapatanong na kung bakit kailangan pa na umabot sila sa ganito. Sa nangyari ay napasigaw naman ang Heaven's Master at sinasabihan ang Alliance leader na huwag nitong hahayaan na makuha ng Demon Lord, ngunit sa isip naman nito na kahit subukan pa niya ang lahat ng kanyang makakaya upang kumapit, ay ang diferensya sa kanilang chi ay talagang napakalayo. Maya-maya pa ay unti-unti nang nasisira ang pagkakapit nito sa damit ng Heaven's Master, upang magawang mahatak na ito ng tuluyan ni Qian Yuwon. Kaya naman nang matagumpay naman na nakuha ito ng ating bida, ay napasigaw na ang dalawang master ng Murem Alliance at tinanong siya na kung ano ang ginagawa nito. Sabi naman dito ni Qian Yuwon na ang sinabi ng Murem Alliance leader na ang bihag ay mapupunta lamang sa kung sino ang huling makakakuha dito, kaya naman ang ibig sabihin lamang nito ay ngayon ay ang bihag ay para na sa kanya. Sa nangyari ay bigla namang nenas dito ang Murem Alliance leader. Matapos ay sinabi ni Qian Yuwon na ngayon ay dadalhin na niya ang isang ito. Dahil dito ay napasigaw naman ang Heaven's Master at tinatanong ang Murem Alliance leader na kung tatayo lamang ba siya at manunood. Dahil kung kukunin niya ito bilang bihag ay hindi maganda ang kanyang sasapitan, nang bigla naman na pinahinto ito ng ating bida gamit ang pagpapatigil ng kanyang mute pressure point. Ngunit kahit pa ganito na ang kanyang ginawa ay hindi pa din ito tumigil sa kanyang pagsasalita, kaya naman ay napasabi na lang dito ang ating bida na kahit pa nagawa na nito siyang mapahinto ay hindi pa din ito maiwasan na maging maingay. Nang bigla naman na nagsalita ang isang master ng Murem Alliance at sinabi nito kay Qian Yuwon na para na lamang sa kanilang alyansa, ay ibigay na nito sa kanila ang Heaven's Master, dahil sa isa pa din ito sa kanilang mga pangunahing miyembro. Ngunit tinanong naman siya ng ating bida na kung ang isang kaaway ay sinubukan siyang paslangin, ay hahayaan na lamang ba niya ito na pakawalan. Sa nangyari ay natigilan naman siya at hindi na nagawa na makasagot. Matapos ay malakas na sinabi ni Qian Yuwon na ipapaliwanag na niya ito sa kanila ng diretsyo.
Matapos ay tinanong niya ang mga ito na kung nais ba talaga nilang protektahan ang isang ito dahil lamang ba sa isa ito sa kanilang mga kakampi. O may iba pang rason sa likod nito, matapos ay iniangat naman niya ito sa itaas, at maya-maya pa ay inihagi sa harapan ng Murem Alliance leader. Dagdag pa ng ating bida na mukha yatang natatakot sila na ang teknik ng Blue Heaven Society ay magawang mailantad sa kanilang demonic cult, dahil kung talagang nais nilang protektahan ang Heaven's Master ay dapat ay dinala na ng mga ito ang Blue Heaven Society sa kanilang panig bago pa magsimula ang digmaang ito. Matapos ay nagsalita naman ang Murem Alliance leader at sinabi na pakinggan muna siya nito, dahil gaya nga ng kung ano ang nasaksihan ng lahat ng mga martial artist sa lugar na ito, ay ang teknik na iyon ay totoong napakadelikado, at gaya nga ng kung anong sinabi niya ay ang Orthodox Murem ay totoong nababahala na ang teknik na iyon ay magawang magamit sa hindi maganda sa kamay ng demonic cult. Nagpadala naman ang isang master ng Murem Alliance ng sound telepathy sa kanyang kasama at sinabi na ang kanilang pinuno ay inaamin ang patungkol doon upang mabigyan siya ng maayos na rason na kung bakit hindi ito dapat makuha sa kanila ng Demon Lord. Sinang-ayunan naman ito ng isa at sinabi na kung gagawa sila ng aksyon bilang pagsang-ayon sa sinabing ito ng kanilang Murem Alliance leader ay maaaring matalo sa magiging mga dahilan ang Demon Lord sa pagkuha sa Heaven's Master. Kaya naman ay agad na sinabi ng isa na tama ang lahat ng ito, dahil gaya nga ng sinabi ng Murem Alliance leader, na ang kanilang Orthodox Murem ay nababahala sa pang-aabuso sa paggamit ng nasabing teknik. Kaya naman ay kung totoong wala itong intensyon na gawin ang bagay na iyon, ay magiging tama lamang na paslangin ang Heaven's Master para sa paghihiganti, subalit ang pagkuha dito bilang kanilang bihag ay talagang nakakapagduda. Sa isip naman ng Murem Alliance leader na gaya nga ito ng kanyang inaasahan, dahil ngayon ay ang demonic cult leader ay mawawalan na ng kanyang mga magiging dahilan upang kuhanin sa kanila ang Heaven's Master. Kaya naman ay masaya itong napapasabi na ngayon ay mapapasuko na nila ito sa usaping ito, dahil walang paraan upang hindi nito aminin sa kanila sa harap ng lahat ng mga martial artist ang hindi nito magandang mga binabalak. Dagdag pa nito na kapag ibinigay ng Demon Lord sa kanila ang pangangalaga sa Heaven's Master, ay maari silang makakuha ng paraan upang magawang mapag-aralan ang teknik na iyon. Sabi pa nito na kapag nagpatuloy pa ito sa kanilang pagtatalo upang hindi nila magawang makuha ang Heaven's Master, ay pipilitin nila ito sa pamamagitan ng pagsasabi na mayroon itong intensyon na gamitin ang Master para sa kanyang masasamang intensyon. Nang bigla naman na nagsalita ang ating bida at sinabi na mayroon namang mga saysay ang kanilang mga sinasabi. Sa narinig na ito ng mga kasama ni Xian Yuhun ay nagtataka naman sila dahil sa mukhang tinatanggap nito ang nais na mangyari ng Murem Alliance sa sitwasyon, maging ang isang master ay masayang napapasabi sa kanyang isip na mukhang ang Demon Lord ay talagang napaniwala nila, kaya naman ay sinabi nito na karapat dapat lang siyang tawaging isang bayani dito sa mundo ng Murem, dahil sa alam naman nila na wala itong balak na panghawakan ng kahit na anong masamang intensyon. Matapos ay tinawag nito ang Purple Jade Master upang magtungo sa kanilang kinaroroonan upang kuhanin ang Heaven's Master, na agad naman itong sinang-ayunan. Bigla naman silang pinahinto ng ating bida, sabi nito na mayroon pa din isang mataas na miyembro ng Blue Heaven Society bukod pa sa kanilang pinuno ang natitira. Kaya naman kung hindi nila magawang mahuli ito o hayaan na lamang sila, at magkaroon muli ng banta sa kanyang demonic cult, ay iisipin niya ang mangyayaring iyon bilang ang kanilang tunay na intensyon sa bagay na ito, at iiwan na lamang niya sa kanilang mga imahinasyon ang sasapitan nilang pagbagsak kung sakaling mangyayari iyon. Sa sinabing ito ng ating bida ay napahinto naman ang mga ito at sa isip nila na mukhang tinatakot sila ng Demon Lord, ngunit sabi naman ng isa na sigurado siya na hindi naman nais na magpabatid ng kahit na anong nakakahindik ang Demon Lord sa kanyang sinabing iyon. Kaya naman ay sinabi nito na tapusin na lang nila ang kung ano ang kinakailangan, kaya naman ay sinabi nito na naiintindihan niya ang sinasabi ng Demon Lord at pinapangako na hindi mangyayari ang ganong mga bagay. Matapos ay masaya naman na sinabi ni Xian Yuhun sa mga ito na kung ganon ay maari na nilang kunin ang Heaven's Master sa kanyang harapan. Sa isip ng Master ay bigla naman siya nabunutin ng tinik sa kanyang lalamunan dahil sa ang buhay niya ay nagawang mailigtas ng mga ito.
kaya naman dahil dito ay agad naman siyang pinuntahan ng Purple Jade Master upang alalayan paalis. Ngunit nang bigla naman itong nagulat sa mga sunod na nangyari, dahil sa bigla na lang itong inatake ng ating bida sa kanyang ulo, upang agad nitong ikabagsak at magresulta sa kanyang pagkakapaslang. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maaari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Sa nakitang ito ng lahat ay nagulat naman ang mga miyembro ng Murem Alliance, kaya naman ay tinanong nito ang ating bida na kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito, dahil ayon sa kanyang sinabi kanina ay sumang-ayon na ito na ibibigay na nila ang pangangalaga sa Heaven's Master sa kanila sa Murem Alliance. Sabi naman dito ni Xian Yuwon na wala itong matindaan na tinukoy nito na buhay siya nitong ibibigay sa kanila. Sa isip naman ng mga kasamahan ng ating bida sa demonic cult ay napapasabi na gaya nga ito ng kanilang inaasahan, at ito talaga ay ang kanilang cult leader. Dagdag pa ni Heobong ay sa isip nito na ang kanilang Demon Lord ay totoong hindi sumusuko sa kahit na anong napupunta sa kanyang mga kamay. Nang bigla naman na nagalit sa ating bida ang Murem Alliance leader at sinabi na hindi ito ang tamang oras para sa pakikipaglaro sa kanila, at tinanong na kung iniinsulta ba nito ang kanilang alyansa, agad naman na sumagot dito si Xian Yuwon at sinabi na sumunod lamang ito sa kanilang hiling sa kanya, kaya naman ay sa papaano niya nagawang insultuhan ang mga ito. Dagdag pa niya na sa halip na gawin niya itong bihag ay sinabi nila na ang tamang gawin ay ang paslangin na lang siya dahil ito ang tamang gawin para sa pagkuha ng paghihiganti. Sabi naman ng isang master na nagkakamali ng pagkakaintindi ang Demon Lord dahil sa ang kanyang sinabi kanina ay hindi ganito, nang bigla naman na may mabilis na nagtungo sa kinaroroonan ng ating bida at ito ay ang Grand Guardian. Matapos ay tinanong nito ang master ng Murem Alliance na kung sino sa tingin niya ang kinakausap niya ng ganito ng walang paggalang, sa nangyari ay nagulat naman ito, at sa isip niya ay napapatanong siya na kung ano itong nararamdaman niyang panganib, na para bang may isang matalim na blade ang nakatutok na sa kanyang leeg. Matapos ay tinanong siya ng Grand Guardian na kung umaamin ba ito ng kanyang kasinungalingan sa harap ng kanilang cult leader, dahil kung ito ang kaso ay hindi ito magpapakita ng kahit na anong awa sa kanila. Matapos ay agad itong nagpalabas ng malakas na aura sa kanyang katawan, sa nangyari ay bigla itong napasabi na base sa kanyang nakikita ay handa itong lumaban sa anumang sandali. Nang bigla naman siyang may napansin sa paligid dahil sa unti-unting lumalapit ang mga miyembro ng demonic cult sa kanilang kinaroroonan kaya naman ay bigla siyang napatanong sa kanyang isip na kung kailan pa nagawa ng mga ito na mapalibutan sila. Kaya naman ay agad itong nagpadala ng sound telepathy sa kanilang Murem Alliance leader at sinabi na ang mga bagay ay hindi maganda ang kinalabasan, kaya naman ay nagtanong ito na kung ano na ang kanilang dapat na gawin. Nang bigla naman na nagsalita ang ating bida at sinabi na kung totoong isa itong kaaway ay kailangan nila itong parusahan. Kaya naman ay hindi ba mas maganda na kung matatanggap nila ito bilang isa ng bangkay, dahil sa ganung paraan, ay maari din na walang kahit na anong dahilan upang ang Orthodox Murem Alliance ay gamitin ang teknik na iyon sa hindi magandang paraan. Ngunit sa isip naman ng Murem Alliance leader na mukhang hindi nito hinahabol ang patungkol sa pamamaraan ng Blue Heaven Society sa una pa lamang. Masaya namang napapasabi ang ating bida sa kanyang isip na hindi na niya kakailanganin pa ang impormasyon sa isang iyon, dahil sa ang Divine Physician na nagawang mag-imbento ng teknik na iyon ay nasa kanilang demonic cult na. Kaya naman dahil sa mga nangyari ay sa isip naman ng isang master ay galit na napapatanong ito na kung sa papaanong ganito nagtapos ang lahat, dahil sa sinira lamang niya ito, at ang kanyang pagsubok na linlangin ang Demon Lord ay ang nagpunta sa kanya sa ganitong kalagayan. Kaya naman ang kanilang alyansa ay mapupuwersa na bunutin ang lahat ng mga natitirang miyembro ng Blue Heaven Society sa kanilang mga pwesto, kaya naman bukod sa Orthodox sect, ay ang buong Jiangho ay nasa ilalim na ng kamay ng isang ito.